Praise the Lord. Makakaupo na po tayo mga kapatid. Balik tayo sa ating verse, no? Ang sabi dito mga kapatid ni Apostle Paul, "For I reckon, hallelujah, that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." Amen. Hallelujah. Ang sabi ni Apostle Paul, ako'y naniniwalang lubos. Amen? Ganun din tayo dapat na kapatid, naniniwala tayong lubos mga kapatid na ang mga dinaranas natin na kapagyatian sa mundong ibabaw na ito, hindi kayang tumbasan ang ibibigay sa atin ng Panginoon ng reward pagdating natin sa Kanyang kaharian. Kaya sa atin mga kapatid, paglilingkod sa Panginoon, focus tayo sa reward na atin matanggap sa Panginoon. Huwag kang mag-focus dito sa sanlibutan ito dahil ang sanlibutan ito ay puno ng kaguluhan, puno ng kapigatian, puno mga kapatid ng mga bagay na hindi ayon mga kapatid sa kalooban ng Diyos. Kung mag-focus ka ngayon sa katabi mo o sa mundong ito mga kapatid, matitisod ka, mabibigo ka mga kapatid. Dahil sa mundong ito, mga kapatid, ay puno ng kabagabagaban ang sabi ng salita ng Diyos. So, kung ayaw mo mabagabag ang pananampalataya at relasyon mo sa ating Panginoon, huwag kang mag-focus sa sanlibutan. Amen? Huwag kang tumingin sa mga bagay o sa gawain ng sanlibutan ito. Tumingin ka, mag-focus ka sa ating Panginoon at ang reward na ating matanggap sa ating Panginoon. Ganyan na ba tayo mga FOGC? Amen. Lahat na ba tayo ay ganyan na ang ating pananampalataya sa Panginoon? Yes, mga kapatid. Dapat i-declare natin na yes! Dahil mga kapatid, alam natin na ang reward natin sa ating Panginoon, mga kapatid, ay hindi basta-basta. Hindi nga kayang tumbasan, mga kapatid, ng anumang bagay sa mundong ito. Ang reward natin, unang-una, ang buhay na walang hanggan. Ang sabi ng kapatid, mangkin mo man ang buong sanlibutan kung mapahamak naman ang kaluluwa mo. Anong ipampalit mo doon? Wala. But the blood of Jesus, mga kapatid, libre. Mga kapatid, kailangan mo lamang i-apply sa buhay mo. Kailangan mo lamang sumunod, mga kapatid, sa pinapagawa ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos, mga kapatid. So mga kapatid, dito si Apostle Paul. Kilala natin si Apostle Paul, mga kapatid, kung anong pinagdaanan niya. Kung gaano, mga kapatid, ang sabi nga ng Panginoon nung bago sa tawagin. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, puntahan mo siya dahil nanalangin siya. Sabi ni Ananias, Panginoon, kilala kong taong ito, mamamatay tao ito. At pinipersecute ang mga lingkod mo. Ngunit ang sabi ng Panginoon, puntahan mo siya dahil gagamitin ko siya, gagawin ko siyang sisidlang hirang sa akin na ipakalat ang pangalan ng Panginoon sa mga hintil, mga kapatid. Kaya ngayon, mapalad tayo dahil naabutan tayo, mga kapatid, ng salita ng Diyos sa pamagitan ni Apostle Paul na ginamit ng Panginoon para ipalaganap ang ebanghelyo ng kaligtasan sa mga hintil na katulad mo at katulad ko. Amen? Kaya dapat nating ipagpasalamat yan sa ating Panginoon, no? Pero hindi lang yung mga kapatid basta-basta ang nangyari kay Apostle Paul. Dumanas siya ng napakatinding persecution, mga kapatid. Mga kapigatian hanggang pinapatay na nga sa mga kapatid. Akala nila patay na. Ngunit kapag hindi pinahintulot ng Panginoon, kahit 1,000,000 beses ka patayin ni Satanas, mga kapatid, hindi yan mangyayari hanggat hindi pinahintulot ng Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating Panginoong Jesucristo. Mag-aalala ka pa ba, Brad Sandy, dahil munti ka na mabangga? Kasama na natin yan sa araw-araw na ating buhay, mga kapatid. Ngunit hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Dahil bago tayo galawin ni Satanas, mga kapatid, magpaalam muna sa tatay natin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag lumalapit si Satanas, sabihin mo, hey Satanas, magpaalam ka muna sa tatay ko kung papayagan ka. Amen? Ay, ano naman gagawin natin? Mag-pray tayo, maniklood tayo sa ating Panginoon. Sa palagay mo ba, papayagan siya ng ating Panginoon? No. Baka pitikin lang siya ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So, si Apostle Paul, mga kapatid, maliban doon, mga kapatid, sa persecution na nangyayari sa kanyang buhay, mga kapatid, dahil sa pagsunod niya sa ating Panginoon, mayroon din sa mga kapatid kasi nung hindi niya kalaban ang mga tao, nagiging kalaban niya ang kanyang sarili.
Ganon din ang bawat isa sa atin. Kaya ang sabi ni Apostol Paul, pinapalo ko, hinahampas ko ang aking sarili, sinasaway ko, sinasawata ko. Ganon dapat ang gawin ng bawat isa sa atin. Dahil ang ating sarili na ito, mapatid, makamundo, walang ibang nais kundi ang gawa ng makasanlibutan. Kaya ang sabi ni Apostol Paul, sawayin mo, hampasin mo, paluin mo, mga kapatid. Pero wag mong iliteral, baka iliteral nyo. Baka susunod na Friday, makita ko siya, punong-puno kayo ng bugbog. Eh sabi mo, Pastor, paluin, pinalo kong sarili ko dahil pasaway ang sarili ko. Hindi ganoon. Hallelujah. Ibig sabihin ng mga gawain ng ating laman na ito, ng ating, hallelujah, katawan na ito, kapatid, yun ang pipigilin mo, yun ang putulin mo. Sabi nga ng Colossians, patayin. Di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Sumapalad, mga kapatid, ang mga inuusig. Amen? Kaya pag dumaranas ka na ng pag-uusig sa buhay mo, sa paglilingkod mo sa Panginoon, mapalad ka. Amen? Ipagpasalamat mo yan sa Panginoon dahil nakikibahagi tayo sa paghihirap ng ating Panginoon na kung paano ang Panginoon makatanggap, mga kapatid, halin ng reward, mga kapatid, pagdating ng araw, gayon din tayo na mga mananampalataya sa Kanya, tatanggap din, mga kapatid, ng reward. Yun na dapat ang focus natin. Di ba? Ang reward na ating matanggap mula sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Di ba ang sabi ng kapatid ng 2 Timothy 3:12, no, ang lockdown na namumuhay na may kabanalan, daranas ng pag-uusig. Kaya kapag inuusig ka na, sis, mapalad ka. Ipagpasalamat mo yan sa Panginoon. Di ba? Di ba, Brad Julico? Gaano na bang pag-uusig na dinanas mo? Wala pa yan sa kalingkingan ni Apostol Paul. Kaya magpausig ka pa. Amen? Kulang pa yan, mga kapatid. Kapag nangyayari sa buhay natin, ipagpasalamat natin. Amen. Dahil, kapatid, malaki ang gantimpala ng Panginoon sa atin. Kaya nga sabi ng Matthew, mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran. Amen. Amen? Dahil malaki ang ganti ng Panginoon sa kanila. Pero ang reward natin, mga kapatid, doon tayo mag-focus sa ating reward. Praise the Lord. Nakikinig ba kayo dyan sa likod? Amen. Praise the Lord. Baka magbutak, maiwan kayo. Hallelujah. So mapalad ang mga kapatid ang mga pinag-uusig. At maliban doon, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon, kailangan din natin, mga kapatid, na umiwas na sa mga bagay na makasanlibutan. Ang sabi ng 2 Timothy 2:19, hallelujah, gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nanatili na may tatak nito. Isa sa tatak, mga kapatid, ng mga Kristiyano na katulad mo at katulad ko, mga kapatid, nakikilala ng Panginoon ang mga, hallelujah, Kanya. Kilala ba tayo ng Panginoon o hindi? Amen. 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 Kapag ikaw ay pag-aari ng Panginoon, kilala ka ng Panginoon. Bakit, mga kapatid? Dahil ang banal na Espiritu na nananahan sa atin, yun mismong Panginoon, ang Kanyang Espiritu Santo na nananahan sa atin, mga kapatid. Kaya pag-aari tayo ng ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. At ito, mga kapatid, ang tatak. Ang lahat daw, mga kapatid, na pag-ari ng Panginoon, lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Kaya nga, kapatid, pag binabanggit natin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid, bakit pinapalayo tayo, mga kapatid, sa kasamaan o sa lahat ng gawa ng kalikuan, mga kapatid? Dahil dala-dala na natin ang ating Panginoon. Kapag tayo nagkamali, nagkasala, nakagawa ng paglabag sa kalooban ng Panginoon, ang Panginoon ang napapahiya kay Satanas, mga kapatid. Kaya tayo, mga kapatid, basta dala-dala na natin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid, lumalayo ka na sa lahat ng gawa ng kalikuan sa mundong ito. Amen? Nakukuha niyo, mga kapatid? Yes, amen. Parang seryoso kayo. Hallelujah. Ano pala yung kapatid? Patikim pa lang. Patikim pa lang, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. So maging halimbawa tayo. Amen? Nagiging halimbawa ka na ba, mga kapatid? Amen. Sa paglilingkod natin sa Panginoon? Amen. Amen. Dalawang uri ang halimbawa. Halimbawa na ikapahamak, halimbawa na ikaluluwalhati ng Diyos. Alin ka doon? Ikaw ang nakakaalam. Parang katulad din yan, tupa at kambing. Amen? Kaya hindi lahat, mga kapatid, na sumasamba o tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay tupa. Ang iba, kambing, mga kapatid. Kaya huwag tayong maging kambing. Hallelujah!
So iwasan mga kapatid ang mga bagay na alam natin na hindi na sa kalooban ng Panginoon. Alam na natin na mabuti at masama. Alam na natin ang salita ng Diyos. Patuloy tayo tinuturuan, di ba? Kaya ang ating lesson kanina, hiding the Word of God in our heart. Hindi mga kapatid, itago mo lang doon sa baol mo, kundi sa puso mo. Kasi mga kapatid, pag pumasok sa isip mo, bababa sa puso mo, paglabas niyan, ipapamuhay mo. Ngunit pag pinasok mo lang dito, mapatid, at tinago mo sa baol mo, mapatid, magiging mapagmalaki ka lang. Amen? Kaya nga dapat mga kapatid, hindi basihan kung ilan lang ang score mo. Ako nga, 8 lang. Praise the Lord. Hallelujah. Nandun pa naman yung, hawak ko yung Parang sinasabi ni Hilda na gusto niya buksan yung Aba, hindi ganon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Palakpak mo na sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So iwasan ng kapatid ang mga bagay na sanlibutang lakad. Kapatid, no? Tayo ay mga Kristiyano, mga kapatid, maging halimbawa tayo. Hindi masama, mga kapatid. Minsan kasi, mga kapatid, nasusubran tayo ng mga banding-banding na yan, mga kapatid. Dapat na kapatid, di bali magbanding tayo kung tungkol sa salita ng Diyos o sa kapurihan ng Diyos, mga kapatid. Hindi maano yung Panginoon dyan. Ngunit magbanding tayo, mga kapatid, na minsan nakakalimutan na natin ang Panginoon. Minsan mga kapatid, nandito ka sa bahay pa ng van, mas iniisip mo pang gagawin mo mamaya. Hayaan mo mamaya, hindi mo alam mamaya, baka mamaya kunin ka na ni Lord. Di ba? Dapat nandito, focus tayo ngayon sa ating Panginoon. Nakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Lagi natin isipin, mga kapatid, no? Kung ito ba, mga kapatid, ang mga ginagawa natin, anong idudulot nito? Anong ibubunga nito? Alam na natin ang mabuti at masama. Hindi na tayo mga bata, di ba? Matagal na tayo sa pananampalataya, di ba? Ano na tayo, mga kapatid, kung sa punong kahoy pa, nagbubunga na tayo. Dapat, mga kapatid, wag nating yun, mga kapatid, yung pagbubunga natin. No? Hallelujah. So, mga Kristiyano na tayo, mga kapatid, ambasador na tayo ni Kristo, di ba? Kaya si Kristo ang dala-dala natin. Kaya wag natin ipahiya ang Panginoon, mga kapatid. Minsan na napahiya ang Panginoon sa buhay natin, sa paggawa natin ng kasamaan, sa paggawa natin, mga kapatid, ng maraming kasalanan sa ating buhay. Ngunit pinatawad yun lahat ng Panginoon. Kapag gagawa ka pa ng kasalanan, muli mo papapako ang Panginoon. Amen? Nakukuha niyo, mga kapatid? Amen. Hallelujah. At iwasan natin, mga kapatid, ang mga bagay na alam natin hindi karapat-dapat sa Panginoon. Minsan kasi, mga kapatid, pinipilit na natin ang ating mga sarili. May issue ka na nga sa buhay, lalo ka pa nagpapa-issue. Hindi ganun, mga kapatid. Dapat na issue na sa ganyang bagay, iwasan mo na, mga kapatid. Huwag mong iyan, mga kapatid, na mahina ako, tao lang ako. Nandiyan yung salita ng Diyos. Oo, tao lang tayo, nandito tayo sa laman, ngunit nandiyan ang salita ng Diyos, mga kapatid, na gagamitin natin, ang sabi kanina ng ating Bible teacher. Ang salita ng Diyos ang gamitin natin para i-rebuke si Satanas. Kasi ganun din ang nangyari sa ating Panginoon. Ngunit hindi sa nanaig. So binigyan tayo ng Panginoon ng halimbawa kung anong dapat nating gawin. Kaya minsan nagsasuffer tayo, mga kapatid, sa mga bagay-bagay sa mundong ito, mga kapatid, dahil din sa pagkakamali ng bawat isa. Lalo na sa mga Kristiyano. Amen. Kristiyano ka na, baptize ka na in Jesus Christ's name. Nakareceive ka na ng banal na Espiritu. Dapat, mga kapatid, ipinagmamalaki na natin ang Panginoon sa buhay natin. Ipakilala natin ang Panginoon kung gaano sa kadakila. Di ba ang awit natin? Dakila ang Diyos. Amen? Hallelujah. Doon na dapat tayo nakapokus, mga kapatid. Hallelujah. Di ba minsan na na tayo, mga kapatid, sa buhay? Nangyayari naman totoo, hindi lang dito, mga kapatid, kundi sa bawat churches, mga kapatid. Na lagi tayong nagkakaroon ng mga issue sa babae, issue sa lalaki, issue sa mga bagay-bagay sa mundo. Kapag gano'n ang issue sa buhay, mga kapatid, dapat pilit ka na mismo na ikaw na mismo ang umiwas. Amen? Kaya nga, kapatid, di ba nakita niyo yung post ko doon, mga kapatid, tungkol sa asawa? Di ba? I-save niyo yon, mga kapatid. No? May asawa ka na, binibigay mo pang cellphone number mo sa ang Facebook mo, ang Messenger mo. Okay sana, mga kapatid, kung tungkol sa Word of God, okay lang yon. Kaya kapag na mga kapatid, tungkol na sa bagay na makasalibutan na, mga kapatid, pumupunta na ang pag-uusap nyo para mga kapatid mapigilan. Kasi sa Satanas, mga kapatid, hanapan ka ng butas.
Lahat tayo may kahinaan. Alamin, hindi lang alam yan ni Satanas, hindi niya nababasa. Ngunit kapag nakitaan kanya mapatid sa pamamagitan ng action mo, mapatid, na yun ang kahinaan mo, yun ang i-offer sa'yo ng Satanas. Diba? Kahit gaano ka pangit, upiran ka ngayon ng Satanas ng tall, dark, and handsome. Hindi may in love ka ngayon. Magkakamali ka, magkakasala ka eh. Ganon din sa lalaki. No? Kahit na hindi ka gwapo, iupiran ka ngayon ng Bathsheba. Dilaglag si David. Diba? Si Samson, Delilah. Kaya si Delilah at saka si Iba, saan si Iba? Praise the Lord. At saka si Bathsheba, mga kapatid, hindi yun mga kapatid, yan ang mga ginagamit ng kalaban para ilaglag ang bawat isa sa atin. Kaya iwas tayo, mga kapatid. Oh, may asawa na nga, si asawa ni Potiphar, may asawa na eh. Kaya nga, kapag kaganon na, mga kapatid, yung palandi-landi na sa'yo, mga kapatid, ang tao, sipain mo. Amen? Hallelujah. Salita ng Diyos. Baka literal mo, magkasala ka rin, nanakit ka ng tao eh. Ha? Amen, mga kapatid? Bakit napunta tayo dyan? Hallelujah. Sa atin, mga kapatid, yung, lalo na mga kapatid, di ba, dito nga, bawal ang magsamang babae at lalaki, di ba, iniiwas yan. Pero ngayon nga, mga kapatid, medyo okay na. Pero kahit na okay na, tayo ng mga Kristiyano, mag-iwas talaga. Lalo na sa tulad natin, may mga asawa na tayo, mga kapatid. Magbabanding ka ng ibang tao. Huh? Bakit hindi mo ibanding na lang? Sabi kanina, banding mo yung asawa mo, yung mga anak mo. Bakit ibang tao? So iwasan natin yun, mga kapatid. Bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon. Hallelujah, ambasador na tayo ni Kristo. Ambasador na ba tayo ni Kristo? Amen. So ang lahat ng ambasador ni Kristo, mga kapatid, ay umiiwas sa paggawa ng mga bagay na hindi nakalugod sa paningin ni Kristo. Amen. Hallelujah. Kaya minsan nagagalit tayo, mga kapatid, na natsismis tayo, nagikitaan kayo ng ganyan. Di ba? May isyo ka na nga sa buhay, tapos gaganyan pang gagawin mo. Hindi lalo ka lang natsismis. Di ba? Dapat machismis lang tayo sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, hindi yung mga chismis ng mga makasanlibutan. Iwasan na natin yan, mga kapatid, no? Hallelujah. Kagaya man, di ba, may kasabihan nga sa ating lalo na sa mga babae. Di ba, lagi sinasabi sa atin ng ating magulang noon, uwi pa ba ito ng matinong babae? No? So, iwasan natin, mga kapatid, ang mga bagay na alam natin, mga kapatid, hindi nakalugod sa ating Panginoon. At dyan, mga kapatid, nag-uumpisa, mga kapatid, ang kasalanan. Kapag ka nandun ka sa kahinaan mo, i-offer talaga sa iyo ni Satanas. Kung kahinaan mong kumain, talagang bigyan ka ng kalaban ng maraming pagkain. Kahit alas 12 ng gabi, mag-order pa ng pizza. Kain pa ba yun ng mga patid ng mga... Ha? Alas 12 na ng gabi, katatapos ng maghapunan, pero po rin ang Diyos, mga patid. Hallelujah. Pati si pastor kasama. Hallelujah. So wag natin ipagmalaki, mga kapatid, na yung lalo na mga kapatid nung nandito ka na sa mga ganito pananampalataya, may ministeryo ka na, pastor ka na, leader ka na, elder ka pa, o ano nang ginagawa mo dito sa buhay. Yan, mga kapatid, pribileyo lang lahat yan. Ang pagpagamit natin sa Panginoon, wag natin ipagmalaki sa Panginoon yan. Kahit mga kapatid, 100 tao, pwede kang palitan ng Panginoon. Mga kapatid, kaya wag natin ipagmalaki yan. Kahit sino sa atin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. So huwag tayo magmalaki sa Panginoon, mga kapatid. At lagi tayo, mga kapatid, magpaturo sa salita ng Diyos. Ang sabi nga ng 2 Timothy 3:16, di ba? Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay magagamit daw natin sa pagsaway, sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagtutuwid sa bawat isa sa atin. Kaya kapag salita ng Diyos ang pinapangaral dito, lagi natin inuulit, huwag kang magalit sa tao na nangangaral dito ng salita ng Diyos. Hallelujah, para yan sa kabutihan mo, para yan sa ikalalago ng pananampalataya at relasyon mo sa Panginoon. Hindi ka masasaktan ng salita ng Diyos kung hindi ka kumukontra sa salita ng Diyos. Amen. Kaya ka nasasaktan, mga kapatid, dahil lumalabag ka. Amen? Hallelujah. Lagi nating pinapangaral yan, mga kapatid. At hanggat, mga kapatid, sumusuway tayo sa Panginoon, hindi titigil ang pangangaral dito
ng salita ng Diyos tungkol sa kasalanan. Amen? Thank you, Jesus. Kapag sinaway tayo, mga kapatid, magpasaway tayo, magpaayos tayo sa harapan ng Panginoon. Hindi yung magmalaki ka pa, nagre-rebuildy ka pa, mga kapatid. Di ba? Gusto ba magpagupit na dahil ayaw mo na sumamba? Tapos anong ipapalit mo? Doon sa mga sanlibutan, sa mga gawain ng mga dati na pinatawad sa iyo ng Panginoon? Babalikan mo ba bang ganung mga bagay? Mapalad tayo, mga kapatid. No? Sa dinami-dami ng tao, isa akong pinili ng Panginoon. Kaya i-grab natin yan, kapatid, ang pribilehiyo na yan. Hallelujah. So anong ipalit mo, kapatid, kung ayaw mo na maglingkod sa Panginoon? Maglingkod ka na sa sanlibutan. Yun na naman ang pupuntahan, mga kapatid. Hallelujah. Nagkaroon ka na ng mga maling barkada, yung dati mong sinasamahan. Diba? Kagaya namin noon, magkasama kami nila Brad Lorenzo, Brad Boy sa maling, hindi naman maling barkada, yung maling gawain bilang magkabarkada. Ngunit salamat sa Diyos, mga kapatid, at natagpuan kami ng ating Panginoon. At gayon din ang bawat isa sa atin. Kaya dito ngayon, mga kapatid, magkasama pa rin kami, magbarkada pa rin kami, magkumpare kami, magkapatid kami sa pananampalataya, sa paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. At lagi natin tandaan, mga kapatid, ikaw ang mawalan kung ikaw ang ayaw sa Panginoon. Amen. Ang Panginoon, mananatiling Panginoon, sumamba at magpuri ka. No? Sinong talo, mga kapatid? Ikaw din na ayaw sa Panginoon. Lagi nating testimony dito, mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kung paano tayo binago, kung paano tayo inalis ng Panginoon sa lusak ng kasalanan. Ngunit kunting lang, mga kapatid, natitinag ka na. Ano ngayon sinasabi doon nga, ang sapiring natin na ito, hindi kayang tumbasan ang glory na ibibigay ng Diyos sa iyo at sa bawat isa sa atin na magtatagumpay. Amen. Ay pagtagumpayan natin, mga kapatid, ang mga sapiring na ito. Ano lang ito? Yung isang segundo lang sa piling ng Panginoon. Ang lahat ng sapiring mo sa mundong ito, mga kapatid, simula pagkabata hanggang sa kunin ka, mga kapatid, ay hindi kayang tumbasan yun. Amen? Ano yung batid sila sa at mayaman? Ang mayaman, gusto niya lang isang tulo lang ng tubig sa dila niya para lumamig lang. Biro mo, batid? How much more sa Hades pa lang yon? How much more pag doon sa impyerno mismo? Pati ang Hades doon na umawak sa kanila, itapon din doon. No? Hallelujah. Lagi nating tinitestimony ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Pero mapatid, minsan hindi natin inuuna ang ating Panginoon. Mas inuuna pa natin ang ating sarili, ang ating mga kanya-kanyang asawa, ang ating mga pamilya, mapatid. Ang sabi ng BS kagabi, mapatid, put God first. So alamin mo ang sarili mo kung inuuna mo ba talaga ang Diyos o inuuna mo ang mga bagay, mapatid, sa mundong ito. Hallelujah. Nakukuha niyo, mapatid? Lagi din pinapangaral sa atin, mga kapatid, na i-work out natin ang ating salvation. Lahat tayo ay meron ng kaligtasan. Do you believe that, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Pero i-work out mo yan. Na wag na makuha muli, mga kapatid. Na wag na kanang malaglag uli, mga kapatid, sa kamay ng Diyos na buhay. Hawak na tayo ngayon ng ating Panginoon. At ang sabi, mga kapatid, ang hawak ng Panginoon, hindi niya hayaan na malaglag yan. Ngunit nalalaglag ang tao sa kamay ng ating Panginoon dahil sa pag-disobey niya sa Panginoon. Kaya huwag mong sabihin, hawak na ng Panginoon, may kaligtasan ka na. Kapag nag-disobey ka sa Panginoon, mga kapatid, pwede ka pang malaglag. Panghawakan natin yan, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Upang makatanggap tayo ng reward na ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Ang sabi, mga kapatid, ng Philippians 2:12, work out your own salvation with fear and trembling. Na may takot daw at panginginig. Hindi takot na takot ka, kundi takot, mga kapatid, sa ng ating Panginoon. Dahil siya, mga kapatid, siya ay makapangyarihan. Di ba? Panginginig, hindi panginginig na gumaganong ka, kundi panginginig, mga kapatid, dahil takot ka nga sa ating Panginoon. Takot ka gumawa ng kasalanan dahil alam mo, mga kapatid, ang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, huwag tayong magmalaki. Kung gusto mo magmalaki ka sa Panginoon.
Sa palagay mo, may pagmalaki tayo sa Panginoon? Wala, mga kapatid. Basahan lamang tayo sa harapan ng Diyos. We are only like a dirty rags. Biro mo? Hallelujah. Yes, kaya mga kapatid, kailangan natin ng Panginoon sa lahat ng oras sa ating buhay. Lahat naman tayo mga kapatid, nagkakamali. Sino bang hindi nagkakamali? Walang matuwid kahit isa. Everybody make mistake, mga kapatid, no? Hallelujah. But we need to learn from that mistake. Dapat na kapatid maging lesson na sa atin. Minsan ka na nagkamali sa ganon na pagkakamali, pagkakasala, huwag mo nang ulitin. Huwag mo na lang balik-balikan pa, mga kapatid. Dahil pinatawad na yan sa atin ng Panginoon, di ba? Nung nagpabaptize tayo, ang buhay natin noon sa sanlibutan. No? Kasama na yun, nilibing nung nagpabaptize tayo sa pangalan ng Panginoon. Pag-ahon natin, naging bagong nilalang tayo, mga kapatid. Kaya huwag na nating balikan ang mga bagay na yun, mga kapatid, na ginagawa natin nung nandun pa tayo sa makamundong gawain. Hallelujah. So, mga kapatid, learn for that mistake. And learn to humble if we make mistake. Minsan kasi, mga kapatid, ikaw na nga mali, ikaw pa yung mapagmalaki, ikaw pa yung pilit ba, mga kapatid, na tinutuwid ang mali at ginagawang tama. Maituwid mo yan sa harapan ng tao, ngunit sa harapan ng Diyos ang mali ay mali. Kaya tayo dito, mga kapatid, hindi tayo kumakampi sa mali. Ngunit hindi natin, mga kapatid, hinayaan ang ating mga kapatid na nagkakamali. Patuloy natin sila ini-encourage na kumapit sa Panginoon, dahil ang Panginoon lang, mga kapatid, ang magbibigay sa atin ng kalayaan. Amen. Amen? Kaya hindi tayo nagpapalayas ng tao. Pinapalayas natin dito, demonyo. Di ba? Kagaya kagabi, sinong mga nandun kagabi? Pwede na experience nyo ngayon kung paano, mga kapatid, magpalayas ng mga espiritu na masasama. Di ba? Nararamdaman nyo? Samantalang tayo nung nag-uusap pa lang dito, di ba, wala tayong nararamdaman? Dapat tuwing pupunta tayo doon, wala tayong, hindi natin basta-basta nararamdaman. Ngunit bakit nung lumabas na tayo ng kapatid lahat tayo nakaramdam ng ganon? Dahil alam nila na palalayasin na sila at wala silang power and authority, because God given us more power and authority over their power, even Satan, mga kapatid. So ano nangyari? Nandyan pa ba sila? Palayasin muli natin kung babalik pa sila. No? Hallelujah. So mga kapatid, learn to humble ourselves, mga kapatid. Not hambog. Minsan kasi nagiging hambog pa tayo. Mali na nga, mga kapatid. Hindi ganon. Sa halip, mga kapatid, kaya lalo, mga kapatid, nagiging napapasama ka lalo dahil nagmamalaki ka pa. Na nagkakamali ka, nagkakasala ka. Bakit, mga kapatid, hindi mo na accept? Yes, I make mistake. Everybody make mistake. Anong the best na gawin mo? Magpakumbaba sa panan ng Panginoon. Manikluhod, humingi ng kapatawaran, magpaayos. Kaya ang sabi ni David, Lord, no? Renew the right spirit in me. Dapat ang tamang espiritu, mga kapatid, ang hilingin natin sa ating Panginoon. Kasi ang mga espiritu, mga kapatid, karamihan talaga mga espiritu, mga kapatid, ay ma-pride yan, mga kapatid. Espiritu ni Satanas yan. No? Kaya kapag ma-pride ka hanggang ngayon, espiritu ni Satanas na sa'yo pa. Kaya dapat palayasin yan. Anong gagawin? I-rebuke mo in Jesus Christ's name. Amen? Amen. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen. Hallelujah, wag kayong masyadong malungkot. Magpapatibay ito ng ating pananampalataya at relasyon sa Diyos. Amen? Natural lang. Kasi lahat naman tayo. Ako yan, mga kapatid. Unang-una sa akin yan, sa sarili ko. Hindi lang sa inyo. Amen? Praise the Lord. So wag tayo magmalaki, mga kapatid. May ministry, lalo na sa may mga ministry na, mga kapatid. Minsan, kapag ka nandun ka na kasi sa ministry, nagiging ano ka na rin. Habang tinataas ka dapat, kapatid, habang tumataas ang ministry mo, mga kapatid, dapat nagiging low profile ka lang, nagpapakumbaba ka lalo. Huwag mo itaas, mga kapatid, ang attitude mo. Kapag tinataas ka na ng ating Panginoon. Hallelujah. Minsan, kapag may ministry ka na sa direktor, nag-uugas ka ba direct ng plato? Nagliligpit ka pa ba ng upuan? Hoy, nagluluto pa nga yan, mga kapatid. Ganyan dapat, na kapatid, hindi. Hallelujah. Nandyan ka na sa ministry, sa ano, ayaw mo na maghugas ng plato, ayaw mo na magsaing, ayaw mo na magligpit ng upuan, ayaw mo na mag-vacuum. Pero parang walang nag-vacuum kanina.
May nag-vacuum ba? Nag-vacuum ka, Brad? Praise the Lord. Kasi nakikita kong dami pang dumi doon kanina banda eh. O baka saan dumating na nahuli? Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayaw mo na mapatid maglinis ng kung ano-ano dyan sa loob ng bahay panambahan. Dapat mapatid habang tinataas tayo, lalo tayo mapatid nagpapakumbaba. No? Kasi ako mapatid, sa totoo lang, hindi ko naman inanong sarili ko, o nagmamalaki ako mapatid, pinagmamalaki ng Panginoon na tumawag sa bawat isa sa atin. Nagumpisa ako sa pagiging driver mapatid. Hatid sundo. No? Saksiyan sila, wala na sila dito. Praise the Lord, Sister Mercy na lang. Naghatid sundo ako noon mapatid sa kabila, sa church pa noon. Kapatid driver ako. Ako pa yan nagre-rent ng sasakyan. Kukunin ko ng Huwebes ng gabi, babalik ko yan Sabado ng gabi. Eh, dati mura pa yon, 80 real lang yon every day. So 160 every week yon mapatid ang aking ginagastos sa sarili kong bulsa. Matid at sundo lamang ang kapatiran. No? Pero sa puri ng Diyos mapatid, hanggang ngayon, tagahatid sundo pa rin ako. Tura-tura pa mapatid, kahit 20 kayo doon, kasya sa loob ng sasakyan. No? Hallelujah. Purihin ng Diyos mga kapatid. Palakpak mo na sa Panginoon. So mga kapatid, huwag tayong magmalaki, huwag tayong ano man naabot natin. Dito lang yan mga kapatid. Ang posisyon na yan mga kapatid, huwag natin hangarin yan. Dito lang yan. Ang hangarin natin na makapasok tayo doon. Sa langit. Amen. Praise the Lord. Nakikinig kayo dyan? Amen. Ninanamnam nyo yung salita ng Diyos. Yes, para sa lahat ito mga kapatid. Ninanamnam nyo ba o yung isip nyo nasa labas na? Praise the Lord. Hallelujah. So dito lang yan mga kapatid. Continue lang natin mga kapatid. May ministry ka man o wala. Hindi importante yun. Ang importante mga kapatid, makapagpuri ka at makapagsamba sa Diyos. Amen? Hallelujah. At lagi natin tandaan mga kapatid, sa mga plano natin sa ating buhay, minsan mga kapatid, di ba hindi pinahintulot ng Panginoon? Ang sabi, Panginoon gusto ko sa ganito. Itong gusto kong natrabaho. Dito ako gusto kasi itong nararapat sa akin. Minsan mga kapatid, bakit hindi pinapahintulot ng Panginoon? Dahil mga kapatid, tandaan natin mga kapatid, sometimes God will destroy our plans when He sees that our plans are going to destroy us. Kasi nakikita ng Panginoon. Pag ilagay kita dyan sa ganitong trabaho, manager. Tapos hindi ka na makapagsamba, hindi ka na makapaglingkod sa Panginoon. Kaya hindi pinapahintulot ng Panginoon. Ngunit kahit na pati, ano lang ang trabaho mo, o kagaya sila Sister Ima, ngayon every Friday na sila, purihin ang Diyos. Amen? Ang importante, may balik natin sa Panginoon ng kapurihan, sis. Ang kadakilaan niya ginawa sa ating mga buhay. Hallelujah. So lagi mapatid mag-trust tayo sa ating Panginoon. Ang sabi ng Proverbs 3:5 hanggang 6. Trust in the Lord. Trust in the Lord with all your heart. And lean not unto your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He nakukuha mo na anong ibig sabihin, Brother Jelico? Trust in the Lord. Hallelujah. Kasi ida-direct niya ang path mo. Amen? Sigurado sa ibibigay sa'yo ng Panginoon na trabaho, hindi ka na sisantahin. Ikaw na doon ang mga sisante. Praise the Lord. May posible ba sa Panginoon? At lagi natin tandaan mga kapatid, when God takes something away from you, He always replaces it with something better. Amen. Tandaan natin yan. Proven yan. Ako mga kapatid, sa totoo lang proven yan sa buhay ko. Kahit ganito lang ako mga kapatid. Wala akong pinag-aralan, wala akong ano, pero kita mga kapatid. Ang ginagawa sa atin ng Panginoon, minsan maghapon lang kami doon nakaupo. Sumasakit ang mata namin sa kakasilpon ni Brad Melvin. Di ba? Oo. Tapos magtrabaho lang kami, saglit lang, tapos upo na naman. Di ba? Praise the Lord. Pero sa malaking sahod, si Hilda. Diba? Kaya kami na rin ngayon na mapapasana all pagdating sa sahod. Di ba? Praise the Lord. So mapatid, lagi natin tandaan mapatid, isinaraman ng Panginoon
ang isang parte sa buhay mo o sa trabaho mo, tandaan natin na ang Diyos ay mayroong inihanda na mas higit doon. Kaya magulat na lang kayo sa sunod na mga araw, mayroon na kayong bagong trabaho. Ang trabaho na hindi makaka-apekto sa paglilingkod mo sa Panginoon. Ang trabaho na kung saan malaya ka magpagamit para sa kapurihan at kadakilaan ng Diyos na ating sinasamba, kapatid, sa iglesyang ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Di bali magsara ng lahat sa buhay mo? Brother Lico, huwag lang ang relasyon mo sa Panginoon. Dahil lugi ka sigurado doon. Amen? Isara mo na ang lahat sa buhay mo. Ang relasyon, ang kasalanan, ang gumawa ng mga bagay sa makamundo, huwag lang magsara ang relasyon mo sa Panginoon. Kaya anuman ang mangyari, anuman kapighatian, anuman pagsubok, anuman nangyayari sa buhay mo, mga kapatid, sa mundong ito, huwag mong ipagpalit ang pagsamba at pagpuri mo sa Diyos, mga kapatid, na nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Diba? Sa totoo lang, mga kapatid, ako, mga kapatid, nung una akong, mga kapatid, nakatanggap ng Banal na Espiritu, gusto ko Friday na lang everyday. Amen. Gusto ko doon na lang ako sa presensya ng Panginoon. Bakit, mga kapatid? Kasi baka pag lumabas pa ako, magkakamali pa ako, magkakasala pa ako. Ngunit kapag nandun ka sa presensya ng Panginoon, dumating man ang Panginoon, mga kapatid, sigurado tayo ay mapasama doon sa kanyang kaharian. Amen? Hindi ba tayo natutuwa niyan? Hindi ba tayo nagagalak niyan, mga kapatid? Na kapag ganyan ang mangyari sa ating buhay? Hallelujah! Importante, mga kapatid, na sa atin parati ang banal na espiritu. Wala ka mang ministry. Yes. Di ba? Minsan kasi, mga kapatid, ang habol na lang ministry. Hindi ganon. Habulin natin ang banal na espiritu na manahan sa atin. Dahil susunod yan ang mga ministry na yan. Ang sabi nga ng verse natin kagabi, seek ye first the kingdom of God. Pinaliwanag ni Sister Aileen, mga kapatid. Seek ye first. Unahin mo muna, hanapin ang kaharian ng Diyos. Hindi lang yon, maging ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito sa buhay mo, idaragdag na lang yan ng ating Panginoon. Ang kayamanan niya na yan. Hallelujah. Ang boyfriend na yan, kung wala ka pang boyfriend o wala ka pang asawa, idaragdag na lang yan ng ating Panginoon kapag inuna mo ang ating Panginoon. Amen. Huwag mo muna unahin ang asawa. Baka yan pang maging dahilan upang lumayo ka sa Panginoon. Pag inuna mo ang Panginoon, siguradong bibigyan ka ng Panginoon ng asawa na ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Sino pa bang walang asawa dito? Bibigyan ka ng Panginoon. Kaya paghandaan mo. Amen? Hallelujah. Yun ang paghandaan mo na, sister. Praise the Lord. So, mga kapatid, hallelujah. So, importante, mga kapatid, na sa atin ang banal na espiritu. Kagaya, mga kapatid, ni Haring Saul. Di ba? Nung inanan siya ng ating Panginoon maging hari, di ba? Kasi nandun ang espiritu ng ating Panginoon sa kanya. Sumakanya, mga kapatid, kasama niya, di ba? Ngunit nung nagdisobey sa mga kapatid, no? Nagdisobey sa ating Panginoon, ano nangyari? Umalis doon, mga kapatid, ang espiritu ng Panginoon sa kanya. At anong pumalit? Huwag nawa mangyari yan sa atin. Nasalit na sa iyong banal na espiritu dahil sa pagdisobey mo, paglabag mo sa kalooban ng Panginoon, napalitan na ng espiritu ng demonyo. Hindi lang isa. Ang sabi, magsasanga pa ng 7 na mas masama pa sa kanya. No? Biro mo, mga kapatid? Kaya, mga kapatid, huwag talaga tayo. Kaya lagi natin pinapangaral dito, mga kapatid, na every time, mga kapatid, magpa-revive tayo sa Panginoon. Kasi yun ang magiging kalakasan natin. Yun ang magbibigay ng power sa atin. Na hindi makapanaig, mga kapatid, ang gawa. Kasi paglabas, nandito ngayon, nakapokus ka sa paglilingkod sa Panginoon. Nandito ngayon, mga kapatid, nandito ka, nasa spiritual realm ka. Paglabas mo, paano? Minsan nga, nandyan pa lang, paglabas yan, mga kapatid, naririnig mo na, nagmumura na. Lumalabas na mga usapan ng mga kapatid na hindi, dapat, mga kapatid, kaya ang sabi kanina, control. Anong iko-control? Mali ako kanina. Ang control sa akin, nag-throw eh. Kasi hindi ako binasa talaga, kapatid, kasi huli na akong ballpen. Naghanap pa ako doon sa loob. Eh pagdating ko, meron ako, wala rin si Brad Boy, ibinigay ko muna sa kanya. Bumalik pa ako, naghanap doon. Sulat pa ako ng sulat doon, ayaw pa sumulat yung iba.
Eh, tapon na mamaya mga ballpen doon na hindi sumusulat. Hallelujah. Praise the Lord. So mga kapatid, may apat na dahilan mga kapatid kung bakit pinapayagan ng Diyos ang mga pagsubok sa ating buhay. May makukuha tayo dito mga kapatid. So may apat na dahilan na pinapahintulot o pinapayagan ng Diyos ang pagsubok sa ating buhay, mga kapatid. Una, hallelujah. Una mga kapatid, bunga ng ating sariling desisyon. Kapag mga kapatid ang pagsubok sa ating buhay dumarating, di ba? Magdedesisyon ka. Either manatili ka o ayaw ka. Kapag dumating ang pagsubok. Kasi doon mga kapatid, napapatunayan ang genuine na pananampalataya ng isang mananampalataya pagdating ng pagsubok. Amen. Ngayon, pag wala ka sa pagsubok, ano ka, spiritual na spiritual ka, nagpupuri ka, sumasamba sa Diyos. Pagdating sa pagsubok, doon mapatunayan kung magsasamba ka pa ba o magpupuri sa Diyos. Amen? Anong sikreto mga kapatid? Manumbalik lang, magpatuloy, maniklod sa harapan ng Diyos. So, mapatid, doon tayo mapatid makapag-isip kung either manatili ka o umayaw ka sa pagdilingkod sa Panginoon. Pangalawa mapatid, upang i-examine ang iyong pananampalataya. Kaya nga mapatid, ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, yung mapagsubok daw sa Peter yun mapatid, ang pagsubok yan mapatid, no, sa ating pananampalataya ay katulad daw ng ginto na sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Mapatid, ang apoy na yan ang mga pagsubok. No? Ang ginto na yan, mapatid, lalabas ang tunay na pagiging ginto o yung pagiging pure ng ginto kapag siya ay sinusunog. Ganon din sa ating pananampalataya. Kaya habang sinusubok ka, may pagsubok ka dumarating sa ating buhay, mapatid, magpatuloy ka lang. Huwag kang magpatinag, mapatid. Patuloy ka manumbalik sa Panginoon, lumapit sa Panginoon, dahil yan ang magpapakyat ng antas ng pananampalataya mo sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Pangatlo mga kapatid, upang baguhin ang iyong pag-uugali. Amen. Di ba lahat naman tayo may pag-uugali na mga kapatid na hindi kaya-aya? Kahit minsan ang sarili mo, ayaw mo sa sarili mo eh. Di ba? Dahil ang pag-uugali mga kapatid na hindi natin mga kapatid na gusto sa buhay natin. Di ba? Kahit si Paul mga kapatid nagsasabi ng ganyan. Kung nakagawa man ako ng kasalanan, hindi na akong gumagawa noon, kundi ang kasalanan na tumitira sa katawang ito. Ganon din sa atin, mga kapatid. Kaya may mga pag-uugali tayo na akala mo ugali, mga kapatid, na no? So, sabi mga kapatid, dahil doon mga kapatid, para mga kapatid, upang baguhin ang pag-uugali na ito sa ating buhay. Kaya dumarana tayong pagsubok. Yung iba mga kapatid, nalalaglag dahil mga kapatid, huwag nandun sila sa pagsubok, umaayaw na. Lagi pa nga sinasabi mga kapatid, kung kailan ako naging Kristiyano, kung kailan ako naging mananampalataya, doon pa dumating ang maraming pagsubok sa buhay ko. Dapat na kapatid, ariin natin yung kagalakan, ang sabi ng James. No? Dahil doon napapatunayan, kapatid, ang ating genuine faith sa ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. At ang pang-apat, mga kapatid, upang ma-realize natin na hindi natin kaya kung wala siya. Amen. Yan dapat mga kapatid ang ano natin upang ating malaman na wala tayong magagawa. Kasi minsan mga kapatid, may mga laban tayo sa ating buhay na hindi kaya natin, kahit anong gawin natin, hindi natin kaya. Amen. May mga laban tayo sa ating buhay na tanging Panginoon lamang ang makapagbibigay ng solusyon. So anong dapat natin gawin? Ilapit natin sa nagbibigay ng solusyon, Amen. ang ating Panginoon. Huwag na natin natin ang sarili nating lakas, ng sarili nating kakayahan. Hindi nga natin kaya, wala tayong magagawa. Ang magagawa lang natin, ilapit sa Panginoon at siya ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya mapatid, manatili tayo ano man ang mangyayari sa ating buhay. Ano ba makapaghiwalay sa atin sa Panginoon? Romans 8:35-39. Hallelujah. Sino ang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian ba? Ngayon ba, dumaranas siya ng kapigatian, ayaw ka na sa Panginoon? Ang kahapisan ba? Ang pag-uusig ba? O ang kagutuman ba? Dahil wala kang trabaho, Brad Jelico, ayaw mo na, ano? Anong ginagawa ni Sister Jo pa? Di ba? Ginugutom ka. Lagi natin dandaan, mapatid, no? Testimony sa iglesia ito, mapatid. May mga kapatiran tayo na umuwi na,
siguro naabutan nyo naman, ilang taon sila dito? 7 years na walang trabaho, umuwi, matataba, mga kapatid. Sumikip, pero wag nyo ano na wag magtrabaho kasi sagutin kayo ng charge, no? Di ba? Hindi, mga kapatid. Hallelujah. Baka mamaya, ay sinabi ni Pastor, sige, wag na tayo magtrabaho lahat. Kawawa naman si Lord. Ha? Hallelujah. Ang kagutuman ba o ang kahubaran ba? Dahil wala kang may suot na ano, mga kapatid, na magandang damit ay ayaw mo na? May haraj pa ba? Wala na, no? Praise the Lord. GDBs ba? Meron pa. Praise the Lord. Ang panganib, dahil ba kapatid na pinipersecute ka o sinasabihan ka na huwag ganyan, delikado. Wala kang papel. Mahuli ka. Nahuli na nga, mga kapatid. Anong sabi niya? Masyala. Sabi niya. Nakita lang yung itsura ni si Zilda eh. Kasama yung dati. Praise the Lord. Baka yung dating siniserve mo eh. O ang tabak, dahil papatayin ka na mga kapatid, i-deny mo na ba ang ating Panginoon? Ang sabi niya, sino mang mag-deny sa akin mga kapatid, i-deny niya rin sa harapan ng Diyos. At mga anghel doon sa kalangitan. No? Hallelujah. Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Pero mga kapatid, ganun dapat tayo. Parang mga tupa, sunod na tayo sa kalooban ng Panginoon, ano man ang gawin ng sanlibutan sa atin mga kapatid. Minsan mga kapatid, matingnan ka nga lang na hindi maganda mga kapatid, nawawala ng pagiging Kristiyano mo. Di ba? Makat ka lang doon sa ano mga kapatid, sa sasakyan, di ba? Kahit minsan ako mga kapatid, gumaganyan. Nakat lang ako, nabibigla ka ba? No? So hindi dapat mga kapatid, hindi yun makapag-iwalay sa paglilingkod natin sa Panginoon. Magagalit ka mga kapatid? No? Sabi dito, hindi sa lahat ng mga bagay na ito'y tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan niya kung sa atin ay umibig. So mapatid, higit pa daw tayo mapatid sa magtagumpay. So mananagumpay tayo. Bakit mapatid? Dahil ang Panginoon na atin mga patid na sinasamba sa iglesia ito ay mapagtagumpay mapatid. No? Ganun din tayo ang sabi ng mapatid, no? Hallelujah. Ang sabi ng John 16:33, ang sabi niya, sa mundo ay mayroon kayong kapigatian. Sa akin ay mayroon kayong kapayapaan. Sa mundo ay mayroon kayong kapigatian. Ngunit ang sabi ng Panginoon, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Akin ang dinaig ang sanlibutan. Ganon din tayo, na kung tayo mapatid ay mananampalataya sa ating Panginoon, lingkod ng ating Panginoon, sumusunod tayo sa pinapagawa ng ating Panginoon kung paano siya nagiging matagumpay, ganon din ang bawat isa sa atin magiging mananagumpay. Amen? Kaya kung gusto mong mananagumpay mga kapatid, manatili ka sa relasyon mo sa ating Panginoon. Hallelujah! Sana tayo. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos, ang sabi ng Apostle Paul, na kahit ang kamatayan man, unawain natin ito mga kapatid, at alam ko, unawang-unawa na natin ito. Kahit ang kamatayan man, patayin man mga kapatid, ang ating katawang lupa na ito sa paglilingkod natin sa Panginoon mga kapatid, hindi yan ang makapagpigil upang hindi tayo lalong sumunod at gumanap ng kalooban ng Diyos. Amen? May iba natatakot mga kapatid, dinideny pa nga ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kahit mga ganitong pananampalataya ng mga kapatid, huwag nawa mangyari sa atin. Amen? Hallelujah. Kahit ang buhay, no? Kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, biro mga batid, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang lahat ng yan mga kapatid, hindi yan mga kapatid makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. At nasaan ang pag-ibig na yan mga kapatid? Sa ating Panginoon. Bakit sa ating Panginoon? Kasi sabi ng John 3:16 mga kapatid, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not
perish, but have Everlasting life. praise the Lord. So doon tayo sa everlasting life, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Diyos, mga kapatid. So, we will continue worship God no matter what. Amen? Kaya hindi adlang sakit. Hindi adlang, mga kapatid, ang may problema ka. Ang may pagsubok ka, hindi adlang na nag-away kayo ng asawa mo. Hindi adlang, mga kapatid, na hallelujah, na hindi ka pinansin ng kapatid mo. Tapos papiktuhan mo ang pagsamba at pagpuri mo sa Diyos. Ikaw ang lugi, mga kapatid. Mag-focus tayo sa pagsamba at pagpuri sa Diyos. Hallelujah. So mga kapatid, worship is not about your worthiness. Naniwala tayo doon? Amen? Dahil worthy ka mag-worship, ikaw ang ano, mga kapatid? No! Hallelujah. So worship is about the worthiness of the one you worship. Yes, amen. Because God is worthy to worship. That's why we worship Him in spirit and in truth. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tandaan natin, mga kapatid, you are called not to sit lang dyan, mga kapatid. You are called to worship God. Kaya pagdating ng pagpupuri, huwag ka, kapatid, magninawa, magsamba, magpuri, mga kapatid. Kung anong gawin mo dyan sa pag-worship sa Panginoon, kagaya ni David. Worship like David nga, mga kapatid. No? Hallelujah. Kaya pagdating sa pag-worship, mga kapatid, huwag tayong ano-ano, mga kapatid, sa pag-worship. Gawin natin, purihin natin, sambay ng Diyos. No? Yun lang kasi may babalik natin, mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, sa ating laban, mga kapatid, sa mundong ito, lagi nating itiwala sa ating Panginoon. Dahil siya, mga kapatid, ang makikipaglaban sa atin. Sa tulad natin, mga Kristiyano, nung pinipersecute ni Paul, mga kapatid, o ni Saulo, ang mga Kristiyano, sinong kalaban niya? Ang Panginoon. Ganon din sa bawat isa sa atin. At nangyari din yan, mga kapatid, sa lumang tipan. Because God is the same yesterday, today, and forever. And that's our Lord Jesus Christ, mga kapatid. No? Hallelujah, magbasa natin, mga kapatid, sa 2 Chronicles 20 verse 15. No? Dito, mga kapatid, may tatlong grupo dito na kalaban ng mga Israelita. Judah, mga kapatid. No? So, at kanyang sinabi, dinggin ninyo buong Judah at ninyong mga taga-Jerusalem at ikaw na haring Josapat. Ganitong sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong mga takot o manglupaypay man dahil sa malaking karamihang ito, sapagkat ang pakikipagbaka ay hindi inyo, kundi sa Diyos. Amen. Yan sinasabi yan, kapatid, sinasabi din yan sa bawat isa sa atin. Kung kaya huwag kang matakot dito, mga kapatid, takot sila dahil sa dami ng kanilang kalaban, mga kapatid. Mga anak, mga kapatid, ng Moab, Moabita, mga anak ni Amon, at saka mga Amonita pa, mga kapatid, ng mga buong angkan, mga kapatid, ang nakipaglaban sa kanila. So natakot ito si Haring Josapat. At dinulog nila sa ating Panginoon. Anong sagot sa kanila ng Panginoon kapag idulog mo sa Panginoon? Huwag kang matakot dahil ang pakikipagbaka hindi sa iyo kundi sa Panginoon. Ganon din sa bawat isa sa atin. Hallelujah, mayroon man tayo kapigatian, mayroon man tayo pagsubok, mayroon man tayong problema, anuman ang mga patid, mga alam natin na kasagabal sa paglapit natin sa Panginoon. Ang gagawin natin, mga patid, idulog natin sa Panginoon. At sasabihin sa iyo ng Panginoon, huwag kang mag-alala, anak, ako ang makikipaglaban para sa iyo. Amen. At nangyayari yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah! So mga kapatid, sometimes we are battling, mga kapatid, with our emotion, the situation that we are facing, mga kapatid, depression or temptation, mga kapatid. Even yourself. Minsan nakalaban mismo natin ang sarili natin, mga kapatid. Kasi gusto ng ating sarili, mga kapatid, makamundong gawain. Ngunit gusto ng banal na espiritu sa ating buhay magpunta sa bahay panambahan, magpuri at magsamba sa Diyos, ibalik sa kanyang kapurihan at kadakilaan, mga kapatid. Hallelujah! So ang sabi, mga kapatid, idulog natin sa Panginoon, mga kapatid. We need to give to our Lord God, mga kapatid, and let God fight and win your battle. Anong sikreto? Ilapit mo sa Panginoon. Diba? Idulog mo sa Panginoon. Minsan kasi, mapatid, natatalo, mapatid, ang isang Kristiyano dahil kapag dumaranas siya ng pagsubok at problema, hindi niya dinudulog, mga kapatid, sa Panginoon. Dinudulog niya sa kapitbahay.
Dinudulog niya sa makamundo. Sa palagay mo ba mga kapatid, ang makamundo, tuturuan ka ng makadiyos? Hindi. Lalo kang tuturuan ng makamundong gawain. Halika dito, itagay lang natin yan. Wala na yan. Wala nga, dahil nalasing ka, nakatulog ka, pagising mo. Hindi lang doble, triple pa ang problema mo. Diba? Na-experience yan ng mga lasinggero? Sinong lasinggero? Ba kunti lang ang lasinggero sa atin? Where's the Lord? No? So ang sikreto mga kapatid, idulog natin sa Panginoon. Dahil may magagawa ang Diyos. Ang sabi kanina ng ating worship leader mga kapatid, no? Ang lahat, with God, all things are possible. So posible sa Diyos ang lahat ng bagay. Imposible sa bawat isa sa atin. Ngunit sa Diyos natin sinasamba, pinupuri sa iglesyang ito mga kapatid. Ang lahat ng bagay mga kapatid ay posible sa Kanya. Kung idudulog natin sa Kanya. Amen? Ang sikreto mga kapatid, idulog sa Panginoon. So sa ating conclusion mga kapatid, hallelujah, lagi natin tandaan mga kapatid, God brought you out of Egypt that He might bring you into the promised land. Kasi ganyan ang nangyari sa mga Israelita. Ang sabi ng Deuteronomy 6:23 mga kapatid, no? Iniahon sila doon ng Panginoon sa Egypt, mga kapatid, no? At kami ay nilabas niya roon na kanyang pinasok kami rito upang ibigay sa amin ang lupain na kanyang isinumpa sa ating mga magulang, ang promised land. Sa time natin ngayon mga kapatid, ang metaphor meaning yan mga kapatid, tayo mga kapatid, inalis ng Panginoon ang Egypt na tinutukoy dyan. Yan mga kapatid, ang mga kasalanan, ang mga gawa ng sanlibutan mga kapatid, yung labag sa kalooban ng ating Panginoon. So inihaon din tayo ng Panginoon doon mga kapatid. Inalis na tayo doon ng ating Panginoon mga kapatid, at patungo na tayo sa promise ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! So mga kapatid, if He delivered you from the world, that is evidence that He can also deliver you to the promise. Amen? Kung inalis tayo ng Panginoon, yan ang patunay na dadalhin niya rin tayo doon sa kanyang pangako. Ganon sa bawat isa sa atin. Inalis tayo ng Panginoon sa labakamundong gawain, sa lusak ng kasalanan, at dadalhin tayo ng Panginoon doon sa kanyang pangako na buhay na walang hanggan na ating makamtan sa piling niya. So magpapatumpik-tumpik pa ba tayo? Mga kapatid? Hallelujah, may balak pa ba si Sailin na umayaw? Dahil sa panaginip mo? Panaginip lang yun. Amen. No? Kaya nga, pwede yan mapatid na pinag-pray, no? Nire-review kung kinakailangan. No? Hallelujah. At least sa panaginip lang, hindi sa tunay na pangyayari. At kaya ang sabi mo, wag nawa mangyari. Diba? At hindi yan mangyayari kapag ang lahat ng bagay sa ating buhay, lagi nating idudulog sa ating Panginoon. Amen? Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. So mga kapatid, the very fact that you have a testimony means that you have also have a destiny. Kung bakit tayo may mga testimony? Diba? Testimony natin kung paano ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay, kung paano niya tayo binago, kung paano niya ngayon nandito tayo lumalakad sa ganito, diba? Nung siguro mga kapatid, nung nandun pa tayo sa makasanlibutan, hindi natin naisip na gaganito ka ngayon dito sa bahay panambahan na ito. Diba sis Tin? Hindi mo siguro naisip na sasayaw ka ng anong sayaw mo na yun? For the glory of God. Praise the Lord. Hindi ako mga kapatid, hindi ko akalain mga kapatid na aabot ako sa ganito. No? Hallelujah. Praise the Lord. Hindi ko akalain mga kapatid na lalagpas ako ng 30 anyos mga kapatid. Yun ang hiningi ko dati. Mabuhay lang ako ng 30, happy na ako. Ngunit mga kapatid, ang plano ng Diyos iba. So ilan na ako ngayon? 47 na mga kapatid. Praise the Lord. Malapit na mag 50. Praise the Lord. God's will, mga kapatid, no? Hallelujah. So ano mga kapatid ang destiny natin? Ang sabi ng Philippians 3:20, sapagkat ang ating pagkamamayan ay yun ang pangako ng Panginoon na pupuntahan natin. Kaya huwag tayo mapatid tumigil, huwag tayo magpatumpik-tumpik sa nandito na tayo sa tunay na pananampalataya. Wala nang mas totoo pa sa ganitong pananampalataya mga kapatid. Hallelujah. So ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang ating tagapagligtas.
ang ating Panginoong Hesukristo. Anong sinasabi dito ng mga kapatid na hinintay natin? Ito ng pagdating ng Panginoon upang ikot up tayo, upang dalhin tayo mga kapatid, hallelujah, sa kanyang kaharian sa kalangitan, at doon tayo magpakailan-kailan pa man sa presensya ng ating Panginoon. Kaya dito pa lang mga kapatid, i-train na natin kung paano magpuri at sumamba sa Diyos. Dahil baka mamaya mga kapatid, pag doon sa langit, may reward din doon mga kapatid ang magpuri at sumamba sa Diyos. Kaya dito pa lang mga kapatid, i-train na natin ang ating sarili kasi wala nang pahinga doon pagsamba at pagpuri sa Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. In 1 Corinthians chapter 2 verse 9, isipin nito, ito mga kapatid ang pangako ng ating Panginoon. So datapot, gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. So itong pangako ng ating Panginoon, hindi pa daw nakita ng mata, hindi pa narinig ng tainga, o hindi pa pumasok mga kapatid sa puso o isipan ng tao mga kapatid, ang mga bagay na inihanda ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Iniibig mo ba ang Panginoon? So may inihanda ang Panginoon na hindi mo pa nakita, na hindi mo pa narinig, na hindi pa pumasok sa puso at isipan mo, mga kapatid. So anong dapat natin gawin mga kapatid? Continue serving the Lord Jesus Christ mga kapatid and live a holy life. Dapat madatnan tayo ng Panginoon sa ganitong pamumuhay. Kasi mga kapatid, pagka wala itong holiness na ito sa buhay ng bawat isa sa atin mga kapatid, hindi mo makikita ang Diyos. So we need to live a holy life. Habang tayo nagpapatuloy dito mga kapatid sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, mamuhay tayo ng may kabadalan sa harapan ng ating Panginoon. Amen? At lagi natin tandaan mga kapatid, our labor in the Lord is not in vain. Amen? Kaya ang pagpapagal mo yan, Brad Julico, malalaking reward yan. Magugulat ka na lang. Kaya huwag kang magpaayaw-ayaw. Hindi nagkamali ang Diyos sa pagtawag sa iyo. Hindi nagkamali ang Diyos na matanggal ka sa trabaho mo. Dahil may inihanda sa naman sigit doon. At sa bawat isa sa atin, hindi nagkamali ang Diyos kung bakit nandito tayo ngayon, dinala ka dito. Dahil dito ngayon ang pagpapala na matanggap natin sa ating Panginoon. So handa natin mga kapatid, tanggapin ang pagpapala na yan. Anong gagawin natin sa mga problema at pagsubok? Ang mga suffering mga kapatid, idulog natin sa Panginoon. Hallelujah. So to God be all the glory mga kapatid. God bless us all.